Oh. O sige, ano ba yung kanyang, kumbaga, yung kahilingan ninyo? Ano ba yung kanyang, Yung kumbaga, kahilingan lang talaga namin, yung may balik talaga namin yung 30 hours guarantee namin. At saka kung may babalik man yung ibinayad namin sa kanya, that's good, much better. oh, pwede ba magkwento kahit isa sa inyo na ano ba yung nangyari, ano yung kuhan, ano po ba? Ito na lang yung padre di pamilya namin. Oh, ano Huwag po na yung, yung palikot-sikot. Kasi simula sa akin Oo. talaga, ako ang naging voice out nila niyan. Naging ako naglalabas yan. Bawat problema niya ng bawat isa ay dinadaan sa akin yan. Na, kuya, kumbaga, regard sa pera, kuya, baka pwede, ihiram mo kami kay boss. Oo, sinasabi ko yan, pinaparating ko yan. Minsan, nagwa one-on-one meeting kami niyan, kahit yung amo namin, nagwa one-on-one meeting kami, na ipinipilit ko na maayos kami. oo, Kasama yung engineer. Ano ako dun, sa engineer, kumbaga, kinakausap ko din yun. Kinakausap ko yung magkabilang panig ba? opo, Para magkaayos kasi. Mawawalan kami ng trabaho, totoo yun. May trabaho kami na nagtitik, ang daming company. oo. Ang Simonite, Panilab, ang Kailan po? Starcom. Umpisahan po natin, kailan po kayo nag-umpisa dito? Sabihin, Since February 7 ako nung dumating ako dito. nung this year? Oo. Okay. Tapos yung siya, dinatnan namin, walang trabaho. Kasi totoo naman talaga, recession yan. Opo, recession nga po. Pero sa pananalangin, nakita namin yan, alam nila yan, nakita namin talaga ang pagbuhos din ng biyaya. Pero dahil sa mga sa sakim sa pera man ang naging problema na, Sino yung naging sakim sa pera? ito pa. Na, nung time na sisirain nila yung isang tao namin, ang tao na yun sa katayuan ng engineer namin, si Engineer Joe, sisirain, totoo, sinabi yan ng employer ko na, Justin, gaano na ba kataas ang pagbasa mo sa plano? Sinabi yan. Sabi ko, kung yung project lang natin ang sinasabi mo, walang problema yan. Kaya natin buuhin yan kasi sa mga pinanggalingan ko ng project, mayroon na kami ginawa kahit 75 stories na kapag trabaho na ako, na supervisor ako eh. Tapos itong 6 stories lang, gasino lang yun, buuhin, cladding pa. Bali yung Ngayon, project nyo nung... Okay, sige po. Ngayon, sige lang. sa ganyan na trabaho namin, yun yung nag-attempt ang isang tao sa amin, ang masakit lang, pero katotohanan to, ang pastor namin. Ang sabihan ng amo ko, na, Mil, huwag ka magtitiwala dyan sa kapangpangan na yan. Kapampangan. Oo, totoo yan. Oh. Kapangpangan yan. Mismo ang employer ko, sinabi sa akin yan. Sabi nung pastor namin na huwag ka magtitiwala dyan sa kapangpangan na yan kasi nakatira ako sa Pampanga. Alam ko ang mga ugali ng kapangpangan. Nung makarating sa akin na salita, sinabi ko sa kanila yan na huwag kayo gagawa ng mga salita na ikasisira yan ng engineer at saka yung sa magkabilang panig ba? Kasi pag yan nag-away, mawawalan tayo ng trabaho. Kinausap ko yung nagsalita niyan, sinabi ko na huwag kayong maggaganyan. Sasabihin ko, ang project na yan, hindi yan kay Mel sa marketer natin yan, sa marketing officer natin yan. Tapos sasabihin, ay hindi. Sa kanya yan. Yung mail. Oo, Yung mail sa na- kanya yan. Kasi ang employer namin, yun din naman ang ipinamumukha dun sa tao. Kanila daw, sa kanya daw. Paano ka makakapag-market? Nasa loob ka lang ng bahay niyo. Ni humarap sa mga kliyente, di mo ba magawa? Diba? Itong mail, Pilipino nga. Pilipino. Ito yung binabanggit na taga-Samar din. Oo, lahat naman talaga. kami Lahat mga kayo taga-Samar. Ang masakit nga lang yan, magpipinsan. Ako, Kamag-anak, ano? oo, magkakamag-anak. Sabi nga ng employer ko sa akin Justin kilala ko ang mga magulang mo. Sabi ko naman, magkakilala tayo. Pero sa panahon nito, maghanap tayo ng trabaho. Magkuhan tayo, magkakamag-anak tayo. Oo. Yun, ibabalik ko doon sa kanila. Opo. Sinasabi ko na humantong kami sa pagkasira. Dahil talaga sa isang tao na yung babato ka doon ng kuhan, tapos babato dito ng ganito. Tapos ako namamagitan ako diyan na wag ganyan, wag yan. Pag masira talaga tayo, mawawala tayo ng trabaho. Yun nga, nangyari yan. Kasi, nung tinangga na nilang i-email pa, ang sakit na. In-email. Na,
pag dahil sisibakin ang engineer namin sasabihin na i-email nila dun sa Padilab, i-email talaga na tatanggalin nila. Pero kuan lang na in-email tapos nag-response ang kabila na bakit ganyan kayo, bakit nyo i-email bakit nyo tatanggalin yan si General, na yan ang kausap namin, kausap ng tatay ko na para makuha yung project na yan. Din sa ibig sabihin napahiya. Napahiya sila ang nagtatanggang tanggalin. Bakit yan nila tatanggalin? Kasi ang pera dyan na 123, nandun yun yung magkaroon kami ng mga meeting Ang pera sa project is 123 Milyon. thousand 1,000. dollar. Pero ang trabaho is nasa parang, kundi ako sabihin na lang natin mga 70% ang accomplishment, ang job, ang accomplishment na. Di bali 30%. 6-story to, 6-story na building. Saan pong location? Abundil. Abundil. Di, ibig sabihin 30% na lang. Na kung hindi masisira yun, kahit nung itong October na ito, may trabaho kami. Since August, September, October. Ibig sabihin, hanggang October may trabaho kami. Kasi kumbaga yan ang kuwan din ng project na due date na Tatapusin nyo ba? tatapusin namin yan sa ganun kuwan. Na ang pera is sapat. Sapat ang pera. Yung budget nakalaan na yun, tama na yun Oo. para matapos yung project. Para matapos ang project. Bukod dyan, matatapos ng project, may kikitain pa sila. Para masolo ng isang tao Opo. ang pera, sisibakin ng engineer. Ayun, yun ang nangyari. Yun ang kuwan doon. Sinibak yung engineer. Sinibak ang engineer. Ngayon po yung engineer, damay-damay kayo. Umalis ang Sige, engineer na siya man ang totoong marketing officer namin kasi siya ang may connection sa Panilab, sa Rado, sa Sharcom, sa Alipro, sa basta ang dami nun, ang daming ano na yun na puro sa engineer namin yan. Ang totoong market ng employer namin is yung sa banner man lang, kaisa lang na bakod lang. So, kumbaga ang pinagkukuhanan ng source ng pera na andun sa mga project na yun, nandun sa mga company na yan kasi parang isinusupply yung tao, sinusupply. Tapos ang masakit pa dyan, Parang labor hire, parang ang masakit pa dyan, kumbaga sabihin na lang natin is 40 ang bigay ng, sabihin na Alipro, sample ko lang yan pero yan ang katotohanan na 40 ang bigay sa tao, tapos 29 ang sahod dapat ng tao, pero ang lalabas na sahod ng tao is 22. Saan napunta yung kuhan? That's 7. Kasi 7 yung nakuha sa inyo. Kumbaga, pero okay lang naman kasi, 7 kasi dapat 29. kaya nga, Pero wala 22. Sa ganyan na usapin, hindi nga nagre-reklamo ang tao niyan Ganun ba? Kahit alam nilang Kahit ginugulang. alam na ganyan. Kasi ang habol lang talaga ng tao, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Di, humantong sa pagkasibak ng engineer, pagkaalis na niya, nagpabaya na lang siya. Kasi ang naging problema din nila niyan dati, sa regard din sa pera, ang engineer namin na-request, Kuya, email na yan, Kuya, baka pwede, kumbaga ang lalabas at saka papasok na pera, maging transparent lang tayo. Transparent. Huwag naman sana yung ito yung pera natin. Kumbaga ganyan, itong pera natin. Pagpasok sa company, parang tapyas na, chak. Yan ang hati. Ibig sabihin, ang dami na wala. Ngayon, hinahanap lang ng engineer yan na kumbaga magkaroon ng resibo. Pero Transparency ba? Oo, transparent. Ang isa, ayaw kasi sulat kamay lang. Sulat kamay. Ito na. Ito ang ano natin. Di ba? Common sense na lang Pag sulat kamay, medyo walang katotohanan dyan. magdududa ka na kung sulat kamay. Magdududa ka talaga. Yun ang engineer Dapat may computation na malinaw. Ang engineer namin nagtitiis yan. Kasi kumbaga nakikisama na ba? Nakikisama. Tiniis na nila lang yan. Tapos humantong na talaga na hindi na kaya. Kasi pagdating sa meeting, ang pera na ganyan, mimitingin ng tao. Ayaw, ang pera natin dyan, 70k na lang.
Kailangan nyo persahin ng trabaho. Kailangan kayo magtrabaho ng ano. Ang employer ang nagsasabi. Kailangan nyo magtrabaho. Kung pwede nga lang masakit yun. Kung pwede nga lang ang sahod nyo, ang kalahati sa kampanya, ang kalahati sa inyo. Tama ba yung ganyan? Ako, nagre-react ako sa ganyan. Huwag naman ganun. Huwag ganyan. Oo, ang para dapat sa tao, para sa tao. Ang para sa'yo, Kaya makontento ka na sana niyan. Pera na yan eh. Hindi, kasi gusto talaga anuhin eh. May pagkaganid, ano? Oo, sobra. Nagkatawad sa akin. May pagkaganid. Hindi pa nagsasarado yung yung company niya, may project siya, pintura, buong bahay, Arilobit. Ito rin ba yung mail? Sorry, ito rin yung mail. Oo, lahat kami. Sige tuloy Kaya lang. ako napunta rito kasi di ko na kaya. Nagtrabaho ko ng isang buwan. Hindi ako pinasahod. Isang buwan, magkaano na yon. Kasi puro kontrata baseboard, kornisa, yung mga design ng bahay. Lahat tapos pag masilya. Bali dalawa kami, yung isa, yung kapad nito, binigyan, sinahuran. Ako ang hindi, sinahuran. Sabi ko sa kanya, bakit naman hindi mo ako binigyan ng sahod? Alam mo naman may pamilya ko, naasahan yung sweldo ko ng pamilya ko doon sa Pilipinas. Sabi niya wala tayong magagawa kasi pinipilit niya ako pauwiin sa sa Pilipinas. Kinuhaan ako ng ticket dahil sa niya, sa pagpupumilit sa akin. Tapos maya-maya na naman, sasabihin sa akin na huwag ka muna umuwi. May mga trabaho tayo. Biro mo yan, yung masasahod ko sana, kulang-kulang 3,000 dollar. Hindi nga ako na bigyan, hindi nga ako pinasahuran. Malaking kuwan yan, malaking Oo. malaking halaga yun, ha? Dito, ang mataas ang cost of living kasi, di ba, sa rent pa lang, gastos Tapos, malaki. Sige. yan naman, pumunta na naman dyan sa akin, dyan sa kanini. Sa kanini. Binibigyan na naman ako ng $500. Sabi niya, pero hindi ako sinildohan noon nung pinagtrabahoan ko na isang buwan. Binibigyan ako $500, sabi niya, ito $500, itong pera mo, yung magtatrabaho ka ulit, itong $500. Kung trabaho ka, sabi ko, bakit pa ako magtatrabaho? Hindi ko nga alam yung trabaho na yon. Ilang araw ko yung gagawin na naman, tapos $500. Samantala, yung isang buwan ko pinagtrabaho, hindi mo ako pinasweldo. Kasi doon daw, pinaltas daw yung sa ticket mo, 2 beses ka nagpa-cancel. Grabe naman yun, ha? Oo. Kaya sabi ko, wala ka talagang konsensya. Ilang araw ko yan pinagbalik-balikan ko yan. Doon, halos sa buwan. Sabi ko sa kanya, umano lang, tawa lang ng tawa. Parang nakakaloko eh. Mel, anong apelyido? Mel Escobar. Escobar. Ngayon, anong buwan kayo nawala ng trabaho? August? Di matagal na pala kayong kuhan. Nakarating na kami ng November na eh. Matatapos. Nag-practicing na kami. Matatapos na ang November. Oo. Ano na yung hakbang na nagawa ninyo para sabihin na nabanggit nyo na ba ito sa mga abogado o ano mga metro? Mayroon sa amin papuntang abogado dito Oo. para hawakan ang kontrata namin. Oo. Para aralin na din kung mayroon niya naging paglabag pag-aaralan niya. Mayroon na yan, nakasit up yan. Kumbaga nagkakadili-dili lang. Yung gano'n Mabuti naman. Oo. Kasi nakilala namin yan nung mag-attend kami sa Kingdom City. Kumbaga nandun sila Ma'am Denise, sila Bro Ryan. Kumbaga sila nalaman nila ang sitwasyon namin. Yun, kumbaga gumawa din sila ng mga hagbang na ito ang nararapat sa inyo, ito yung kwan sa inyo. Kasi kumbaga naiparating din namin yung mga hinaing ng tao. Oo. Kumbaga tinamaan din sila. Tapos ang pinakamaganda pa doon na wala ang tao, wala naman mga trabaho yan, pero nakakakain ng mga tao. Yan, nag-provide din sila. Bukod sa binigyan ng grocery, nagbigay pa ng cash. Tapos nakahingi na rin kami ng tulong sa Philippine Embassy na binigyan kami ng grocery, tapos cash din na Ay, sige lang. Pero siyempre, ang kailangan ng tao, trabaho eh. Di ba? Siyempre, maganda may ayuda, kaya lang, hindi ayuda, may pamilyang umaasa sa Pilipinas eh, di ba? Doon sir, kasi nung palagi siya sa amin, nagme-meeting, na relax lang kayo, magtiis kayo,
Kasi sa next week, magkakaroon tayo ng trabaho, big project. Pinapaasa kayo. Oo, kami naman, nag-iintay kami na sa susunod na linggo may trabaho na tayo, makakapagdala tayo sa Pilipinas. Maniniwala yan kasi first kasi yun ng employer. Pinsang buo pala. Oo. Tapos, Yun ang masakit. nung Sariling dugo, no? pagdating ng sinasabi niya na week, o sabi na, wala. Ano tayo? Nasulot tayo. Sinulot. Oo. Ang masakit pa dyan bukod sa sinulot, nung kasi buwis ako nino ng tao lumalabas dyan na akong traidor Oh. Ganon? Humahantong kami na sabihin na nandun, siniraan tayo dun ni Justin. Alam nila yan. Parang kayo po yung namamagitan, di ba? Oo. Pero, ako, gusto ko nga ang trabaho. Sisirain ko yan na trabaho para hindi mapunta sa kanya. Anong meron utak yan? Tapos, nung lumipas na yon. Pagkasunod na nag-attend ito na uuwi, nagpatawag agad ng meeting. Kasi magrereklamo na yung misis nito. Ito, nag-attend na magrereklamo sa Pilipinas, tapos tumawag ulit sa amin. Meeting na naman. Wag na kayo mag-ano, may trabaho na tayo. Sa Huwebes, nag-meeting kami noon, Martes. Sa Huwebes, may start tayong trabaho. Pagka Huwebes, wala na naman. 3 beses siya nag-attend na meeting sa amin. Magkakaroon ng trabaho. Wala Puro binibigay. paasa. Sabi niya, kung mayroon kayong problema, ipadaan nyo kay Justin. Ako naman, kasi kailangan ko ng pera, kasi ang hihiramin ko sa kanya, hindi ko naman sisweldohin ko yan ng 3 linggo, sana. Tapos hihiramin ko pa, para mapadala lang sa Pilipinas.